Mga kababayan, mabuhay. Ito po si Lan ng hashtag #WalkWithLan, ang inyong bubwit, no? Ay, nako. Ngayon, nasa YouTube tayo mga kaibigan para sa mga OFW at kabataan na naghahanap ng katotohanan. Damdaming bayan ito, ha? Pero mas malawak na entablado. Walang blind items lang, kundi buong katotohanan na may halong tawa at galit. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang iskandalong mas malala pa sa baha sa Maynila. Ay nako talaga si Senador Ping Lacson, no? Bakit takot ka kay Mark Tecson at Eric Yap? Ipatawag mo naman sila, please. Masyado ka na, 'di ba? Una, shout out sa mga taga-US na nagtatrabaho ng husto sa California at New York, ha? Kayo ang remittance heroes. Pero bakit ang pera ninyo sa buwis ay nauubos sa korupsyon? Sa mga nasa Pilipinas, lalo na sa Benguet at Manila na lumalaban sa baha. Hello? Sa Canada, Australia, Great Britain, UAE, Japan, Italy, Hong Kong at Germany. Mga OFW at kabataan, salamat sa panonood. I-subscribe nyo na ito. I-like at i-share para mas marami tayo magising sa katotohanan. Huwag kayong mag-alangan. I-click that bell icon para sa mga notifications dahil ang susunod na video ay mas bomba pa rito. Ngayon, simulan natin mga kababayan sa mundo ng politika. May mga mukha na mas makapal pa sa balat ng buhaya. At sa gitna ng baha ng iskandalo sa flood control projects, lumilitaw ang mga pangalan na hindi na natin babanggitin. Alam nyo na yon, no? Pero pinapanawagan po natin kay Senador Ping Lacson, no, na maging makatwiran naman po at iimbitahan naman ang mga sumusunod na pangalan, Mark Tecson at Eric Yap, no? Si Eric Yap yata, siya po yung congressman, no? Bakit? Dahil sa perang nauubos sa hangin habang tayo lumulunod sa tubig baha. Ayon sa ating bubwit, no? Sa Senado at DPWH, ito hindi basta-bastang kwento, no? Ito ay katotohanan na may ebidensya mula sa hearings at ombudsman, mga kaibigan. Okay, ha? Si Senador Ping Lacson, ang dating hepe ng pulis na ngayon ay senador. Sabi nila, siya ang anti-corruption hero. Pero bakit biglang nag-resign siya bilang chair ng Senate Blue Ribbon Committee sa gitna ng probe, no, sa flood control anomalies? Ayon sa ating source, no? Natakot daw siya na ipatawag, no? Hindi po natin alam yan. Allegedly po, no? Allegations lang po ito. No? Bakit? Dahil may mga lihim na ugnayan. May connect-connect. O baka naman tulad ng kanyang past controversies, tulad ng Kuratong Baleleng, rub out, pero hindi naman po siya na convict doon, no? Kung saan inakusahan siyang may kinalaman sa extrajudicial killings. No, di no? Pero na-acquit naman po siya. Yan nga po sinasabi natin, di ba? O ang Dacer Corbito murder case, na-cleared din siya. Mga kabataan, OFWs, ito'y hindi bagong kwento, no? Ito'y pattern ng tough guy na biglang lumalambot kapag malapit na sa kanyang mga kaibigan. Yan. Ngayon, si Eric Yap, ang kongresista ng Benguet, the person of interest sa ombudsman para sa anomalous flood control projects, no? Sabi niya, wala siyang kinalaman sa kickback scheme. Pero bakit fully paid ang projects na unfinished? Silver Wolves Company, link sa kanya. At may disqualification petitions pa dahil sa violations. Mga OFW sa UAE at Japan, isipin nyo, ang inyong pinaghirapan na remittance, ginagamit sa luxury cars at kickbacks. Okay, habang ang Benguet ay lumulunod sa baha. Witty ba? Parang joke, pero hindi nakakatawa. It's tragic. At si Eric Yap, kapatid niya, nasa party list din, dynasty ba ito ng korupsyon? Mga kababayan, pag-aralan natin ng malalim. Sa Senate hearings, lumabas na ang kickbacks sa infra deals, no? 500 million pesos luxury vehicles frozen, link sa Discayas at iba pa. Si Eric Yap deny pero ang ebidensya mula sa DPWH whistleblowers tulad ni Roberto Bernardo nagpapakita ng systemic corruption. Bakit hindi ipinatawag ni Ping? Dahil ba si Mark Tecson na may link sa misappropriations scandals ay kaalyado? No? Si Tecson tulad ng disbarred lawyer na ng Tecson family na nag-misappropriate ng 60 million client funds, no?
pesos. Pattern ba ito ng pamilya? Ito hindi basta akusasyon ha, kundi data mula sa Supreme Court at hearings. Para sa mga kabataan, ito'y aral, corruption robs your future jobs and education. Si Mark Tecson, ang misteryosong figure sa iskandalo. Bakit takot si Senador Ping? No? Dahil ba si Tecson ay parang ghost contractor sa flood control tulad ng mga lumalabas sa hearings? Parang buhaya sa ilog, lumalamon ng pera pero walang ginagawa. Si Ping ay parang pulis na nag-aimbestiga pero kapag malapit na sa kanyang kabatch, biglang out of jurisdiction, mga taga-Australia at Great Britain, kayo na nagtatrabaho sa malinis na sistema, isipin nyo kung bakit sa Pilipinas ang baha ay pera para sa ilan. At si Eric, parang fake igurot, sabi ng ilang critics na gumagamit ng posisyon para sa personal gain. Tawa tayo pero galit dahil ang pera na para sa flood walls, naging luxury walls sa kanyang garahe. Okay, shoutout ulit sa mga nasa California, Canada at Italy. Kayo na tech-savvy youth, gamitin nyo ang social media para i-share ito. Sa Hong Kong at Germany, mga OFW na lumalaban sa homesickness. Itong dahilan kung bakit mahirap umuwi, corruption. Subscribe na mga kababayan para sa higit pang commentaries. Comment down below. Ano ang tingin ninyo sa tatlong ito? Ang flood control scandal ay hindi lang sa Benguet o Bulacan. Ito'y nationwide na nauubos ang bilyong-bilyong piso. Si Ping bilang dating chair, bakit cryptic post lang? Human rights group tulad ng CELDA ayaw na sa kanya dahil sa past EJ case. Para sa mga OFWs, ito'y nawawalang tulong sa inyo. Para sa mga kabataan, nawawalang scholarships. Bakit hindi ipatawag sina Tecson at Yap? Dahil ba may protection racket sa politika? Ay, inuubo na po tayo. Now, mga kababayan, grabe. Grabe naman ang kapal ng mukha ng mga ibang mga politiko na hindi na natin babanggitin. Pero tayo ang may kapangyarihan sa boto at social media. Huwag maging tuta, mga kaibigan. Maging bubwit na nagbubunyag. I-share nyo na ito, mga kaibigan. Ano pa ang hinihintay nyo? I-subscribe na rin. No? Ang target po natin, 100,000 subscribers. Magto 20,000 subscribers na po tayo. Ang po natin, mag 20,000 subscribers this year. Okay? Malapit na po tayo sa 20,000. Pero ang target po talaga natin, magkaroon ng 100,000 subscribers para meron po tayong silver play button. No? Tulungan nyo po ako, tulungan nyo po kami para ma-attain ito. At mag-comment na rin please. Ay, talagang hinihintay ko lagi ang inyong mga comments, messages, no? Para naman nagiging praktisado po kayo hanggang 2028. Okay, salamat po sa ating mga kababayan at kaibigan, subscribers, supporters, viewers dyan sa US, Pilipinas, Canada, Australia, Great Britain, UAE, Japan, Italy, Hong Kong, at Germany. Kayo ang tunay na bayani. Ito si Lan ng #WalkWithLan. Signing off. Mabuhay ang Pilipinas.